2:49 na mga kapatid. Nabanggit ko kanina na alas 3 yung alis namin. Parang alas 4 ata. Ay 2:49 na wala pang mga kasama namin na alis. Alas 5 kasi kailangan may makarating kami dun sa bahay ng kausap na tao kagabi. May kukunin kami sa kanila at importante yun. Ay sila ay may lakad din silang sarili. Alas 6 daw ata yung alis nila. Kailangan alas 5 nandun na kami. Kanya-kanyang lakad mga kapatid. Importante at walang, kumbaga sa pagkain ay walang side effect. Ito yung mga kilos o dapat gawin o gawain na dapat makabuluhan, pakipakinabang. Hindi kagaya nung iba dyan na kung tingnan mo yung kabuuan ng kanilang pagkatao, mga honorable, kagalang-galang. Pero nako, hanggang sa porma at salita lang. Di ba mga kapatid? At yan ay kitang-kita mo lalo na pag malapit na yung eleksyon. Naglalabasan yung mga peking tao. Galing pumorma, galing magsalita, pero pag nailagay na ng taong bayan sa pwesto, nakalimutan na yung mga salita, yung porma na lang yan naiwan. Tayo kasing mga ordinaryong mamamayan madaling maniwala sa porma at pagsasalita mga kapatid. Nako. Grabe itong mga asong ito. Inabala pa yung nakamotor. May lakad din yung mga yun. Baka mamakyaw na naman yung sa pagtatanim. Inabot na naman tayo ng 4 minutes. Talaga hindi ko mahabol mga kapatid yung yung short video. Dahil sa marami kasi akong gustong sabihin sa inyo na mahalaga. Kahit bihira lang yung nakikinig, nanonood sa mga vlog ko, sa mga content ko. Mahalaga nandyan kayo. Dahil hindi naman kailangan yung paramihan ng nanonood. Ang importante yung nakikinig mga kapatid, at umuunawa kung ano ibig sabihin, kung ano ang tinutumbok ng iyong mga naririnig.
At isa pa mga kapatid, ano lang kakaunti lang naman talaga yung kailangan makasulat sa banal na kasulatan, kakaunti lang yung pinapahanap sa akin ng ating Ama. At alam kong yun ay mangyayari dahil sinalita yan ng ating Panginoong Diyos. Yung kakaunti lamang ang maliligtas. Dahil yan nga, sa dami ng nakailang mensahe na ako sa inyo. At pambihira lang yung yung content o vlog ko sa inyo na hindi kasama ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Karamihan banggit ang utos. Yun ang pangunahing target ng ating Ama na dapat kong gawin para sa inyong lahat mga kapatid. Sa ngayon, may kaunti lang kayong paniniwala, may mga naka-steady na nanonood. At yan ay huwag kayong magsawa mga kapatid. Dahil ang pagdami o paglaki ng isang bagay ay nagsisimula sa maliit mga kapatid. Kung kukunti pa yung paniniwala nyo ngayon, huwag lang kayong bibitaw. Magugulat kayo. Ganito na pala kalaki paniniwala ko mga kapatid. Na yun ay magdadala sa inyong kung saan yung hinahangad nyo sa buhay ay bigla nyo na lang mararamdaman na ito pala, nandito na ako sa hinahangad ko sa buhay. Yan sa pamamagitan ng pakikinig nyo ng mga vlog ko mga kapatid. Marami ang mga mangyayari sa buhay ninyo na makapagpapagaan sa bawat hakbang nyo sa araw-araw sa pamamagitan lang ng pakikinig ninyo sa programang ito ng ating Ama. Ito sa ating Ama, itong programang ito mga kapatid. Dahil kailanman hindi ko pinangarap na gawin itong bagay na ito. Yung magsalita ako ng magsalita sa harap ng mga tao. Lalo na ito, nasa public na tayo. Nasa publiko na ako. Ito yung ayaw kong gawin mga kapatid. Simula nung pagkabata ko. Ayaw nung gagawin itong ganito. Yung gusto ko tahimik lang. Andyan lang ako sa pag may lugar akong pupuntahan, gusto ko nakaupo lang ako nagmamasid. Ayaw kong magtatalak dyan ng kung ano-ano. Sabi ng ating Ama, kung ano yung gusto mo, yun yung ayaw ko. Ganyan. At itong gusto ko, bakit ayaw mo? Ganyan. Ano nga yun mga kapatid? Yun ang isang napaka-imposible salita ng ating Ama. Sabi niya pagkagustuhan mo ang iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Ibig sabihin nun mga kapatid, ang kailangan natin gawin ay ang makakagustuhan lang ng ating Ama, hindi yung kagustuhan natin. Kuha nyo mga kapatid. Sana naunawaan nyo. Salamat muli sa inyong panunood at pakikinig.